Hello, welcome sa channel na gusto kong malaman. Dito ay matututunan mo ang ilang bago at kawili-wiling mga bagay tungkol sa mundo sa ating paligid. Kasaysayan, sagutin ang mga tanong na bakit at ano at higit sa lahat ay magkakasama tayong magsaya. Magsimula tayo. Episode 1, isang kwento ng dinosaur. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ang mundo ay naiiba, walang mga smartphone, walang mga lungsod, kahit na mga tao. Isipin ang Earth bilang isang napakalaking palaruan, ngunit sa halip ng mga bahay at kalye, may mga higanting puno na kasing taas ng mga skyscraper. Ang lahat ng mga kontinente ay pinagsama-sama, tulad ng isang malaking palaisipan, ang sobrang kontinenteng ito ay tinawag na Pangaya. Ang klima ay mainit at mahalumigmig na may makakapal na kagubatan halos lahat ng dako. Napakalaki ng mga halaman na kahit ang pinakamatangkad na lalaki ay magmumukhang langgam sa tabi nila. Ngunit mayroon ding mga nakakatakot na bulkan na sumabog na parang isang malaking bolang apoy. Ang mga karagatan ay puno ng mga sinaunang isda at nilalang sa dagat, at ang lupain ay tahanan ng hindi kapanipaniwalang mga higante tulad ng T-Rex, Triceratops, at Diplodocus. Ito ay isang mundo kung saan naghari ang kalikasan, at ang mga dinosaur ang tunay na hari. Mga dinosaur na kumakain ng halaman. Triceratops. Kilala ang dinosaur na ito sa tatlong malalaking sungay nito at sa malaking kalasag sa ulo nito. Ngunit alam mo ba na ang mga sungay na ito ay hindi lamang para palabas? Ginamit sila ng Triceratops upang ipagtanggol ang sarili mula sa mga mandaragit at kahit na makipaglaban sa iba pang uri nito para sa teritoryo. Sa kabila ng malaking sukat nito at nakakatakot na hitsura, ito ay isang herbivore. Mahilig itong kumain ng damo at kumagat pa sa balat ng puno. Isipin na kumain ito ng kasing dami ng isang elepante. Ang kalasag ng Triceratops ay hindi lamang para sa proteksyon, ito rin ay isang superpower. Bilang karagdagan sa pagprotekta nito mula sa mga mandaragit, ang kalasag ay napuno ng mga daluyan ng dugo na nakatulong sa pag-regulate ng temperatura nito. Nagsilbi itong natural na air conditioner. Diplodocus. Ginamit nito ang mahabang lieg upang maabot ang pinakamataas na dahon sa mga puno. Ang isang kagiliw-giliw na katotohanan ay ang Diplodocus ay may mga ngipin lamang sa harap ng bibig nito, na angkop para sa paggiling ng malambot na mga dahon. Isa ito sa pinakamalaking dinosaur sa planeta, na maisukat na hanggang 35 metro ang haba. Kasinlaki yan ang 3 bus na sunod-sunod na inilagay. Alam mo ba na nakalunok ito ng maliliit na pebbles na tinatawag na gastroliths? Ang mga batong ito ay nahulog sa tiyan nito at kumikilos na parang mga gilingan na nagdudurog sa pagkain sa maliliit na piraso upang ito ay mas madaling maproseso. Ang dinosaur na ito ay may napakahaba at manipis na buntot na ginamit nito bilang sandata. Maaari nitong iugoy ito tulad ng isang latigo upang ipagtanggol ang sarili mula sa mga mandaragit. Ang ilang mga siyentipiko ay naniniwala na ang tunog ng pag-flap ng buntot ay napakalakas na naririnig ito ng milya-milya. Stegosaurus. Ang Stegosaurus ay kilala sa malalaking plato sa likod nito. Ang mga plato na ito ay nakaayos sa dalawang hanay mula ulo hanggang buntot. Pinagtatalunan pa rin ng mga siyentipiko ang kanilang eksaktong layunin, ngunit pinaniniwalaan na nagsilbi sila upang ayusin ang temperatura ng katawan, protektahan ang kanilang sarili o upang ipakita ang lakas sa ibang mga dinosaur. Ang isa pang espesyal na bagay tungkol dito ay ang 4 na malalaking spike sa buntot nito, na siyang pangunahing sandata nito. Ang mga spike na ito ay kahawig ng mga sungay ng mga hayop ngayon, sila ay mahaba, matalim at malakas, na may kakayahang magdulot ng malubhang pinsala sa mga umaatake. Ang ulo ng Stegosaurus ay maliit kumpara sa katawan nito, na 9 metro ang haba at may timbang na 5 tonelada. Ang utak nito ay humigit kumulang 80 gramo lamang, kasing laki ng walnut, at ayon sa mga siyentipiko, isa ito sa hindi gaanong matalinong mga dinosaur. Mga dinosaur na kumakain ng karne. Tyrannosaurus Rex.
Alam mo ba na ang Tyrannosaurus rex ang may pinakamalakas na kagat sa anumang hayop na nabuhay sa Earth? Ito ay napakalakas na maaari nitong baliin ang mga buto ng lahat ng iba pang mga dinosaur. Ito ay may malalaki at matatalas na ngipin, at kung mabali ang isa sa mga ito, isang bago ang tutubo sa lugar nito. Nangangahulugan ito na hindi kailanman kailangan ng T-Rex ng dentista. Alam mo ba na sobrang lakas ng mga binti nito? Maaari itong tumakbo ng hanggang 35 kilometro kada oras, kasing bilis ng paggalaw ng mga sasakyan sa lungsod. Hindi lamang ito malakas, ngunit ito rin ay napakatalino. Ito ay may mahusay na paningin at nakakakita ng mabuti kahit sa dilim. Bilang karagdagan, ang pang-amoy nito ay napakasarap na naaamoy nito ang biktima mula sa milya-milya ang layo. Velociraptor. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na mandaragit. Sa pamamagitan ng matatalas na kuko at ngipin nito, maaari nitong salakayin ang biktima na mas malaki kaysa sa sarili nito. Alam mo bang may mga balahibo ito? Tama iyon, natatakpan ito ng mga balahibo na naging katulad nito sa mga ibong nakikita natin ngayon. Sa katunayan, naniniwala ang mga siyentipiko na ito ay malapit na kamag-anak ng mga modernong ibon. Malamang na manghuli ito sa mga grupo, tulad ng mga lobo. Bumuo ito ng mga pack para umatake. Spinosaurus. Ang pinakamalaking carnivorous dinosaur. Mas malaki pa ito kay Rex. Umabot ito ng 15 metro at may timbang na kasing dami ng ilang elepante. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, nagdadalubhasa ito sa paghuli ng isda at ginugol ang halos lahat ng oras nito sa tubig. Maaari itong sumisid at manghuli tulad ng mga modernong buwaya. Ang Spinosaurus ay may malaking crest sa likod nito, kasing tangkad ng mga modernong manlalaro ng basketball, halos 2 metro. Naniniwala ang mga siyentipiko na maaari itong baguhin ang kulay nito at ginamit upang makaakit ng mga kapareha o upang takutin ang ibang mga dinosaur. Ito lamang ang maaaring makipagkumpetensya sa lakas at bilis sa Tyrannosaurus rex. Pterodactyl. Ang mga pterodactyl ay may magaan, guwang na buto, katulad ng mga modernong ibon na nagpapahintulot sa kanila na maging magaan at maliksi. Sila ang mga sinaunang piloto ng Earth, gamit ang kanilang mga pakpak upang dumausdos sa himpapawid milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Karamihan sa kanila ay kumakain ng isda, insekto at kahit maliliit na hayop. Ang ilang mga species ay may mahabang panga na may matalas na ngipin, perpekto para sa pagkuha ng biktima. Ang pinakamalaki ay mailapad ng pakpak na hanggang 12 metro. Mabuting magulang. Ang mga itlog ng dinosaur ay dumating sa iba't ibang mga hugis at sukat. Ang ilan ay bilog, ang iba ay pahaba at elliptical, at ang kanilang mga sukat ay mula sa kasing liit ng bola ng golf hanggang sa kasing laki ng basketball. Bilang karagdagan sa pagiging mabangis na mandaragit, ang ilang mga dinosaur ay kilala rin para sa kanilang mga instinct ng magulang. Ang pangalang Mayasaurus ay nangangahulugang mabuting ina na butiki. Ang dinosaur na ito ay kilala sa pag-aalaga nito sa mga anak nito, paggawa ng mga pugad, pag-aalaga sa mga itlog, at pagtulong sa mga batang lumaki. Ang asteroid. Sa Earth, ang mga dinosaur ay mga hari. Ngunit isang araw, 66 na milyong taon na ang nakalilipas, isang hindi inaasahang panauhin ang lumitaw mula sa kalawakan, isang malaking asteroid. Nang tumama ito sa Earth, lumikha ito ng napakaraming enerhiya na para bang bilyon-bilyong atomic bomb na sumasabog ng sabay-sabay. Nayanig ang lupa. Ang epekto ay nagdulot ng malalaking sunog at lindol. Ngunit ang pinakamasamang bahagi ay ang asteroid ay naghagis ng napakaraming alikabok at abo sa kalangitan na ang araw ay nakatago sa loob ng maraming buwan. Kung walang sikat ng araw, darating ang taglamig, hindi maaaring tumubo ang mga halaman, at ang mga dinosaur na kumakain sa kanila ay naiwan na walang pagkain. Parang chain reaction, nawala ang mga halaman, sinundan ng mga herbivorous dinosaur, at pagkatapos ay ang mga carnivorous.
Ang lupa ay binago magpakailanman. Ang asteroid ay maaaring mukhang isang kontrabida, ngunit talagang nakatulong ito sa paglitaw ng mga bagong hayop. Kung wala ito, ang mga dinosaur ay maaaring patuloy na maghari, at ang mga mammal, kabilang ang mga tao, ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Mga paleontologist. Paano natin nalaman ang napakaraming tungkol sa mga dinosaur? Salamat sa mga paleontologist. Ito ang mga siyentipiko na nag-aaral ang sinaunang buhay sa Earth, kabilang ang mga dinosaur. Para silang mga nature detective na gumagamit ng mga fossil, bato, at iba pang ebidensya para matuklasan kung ano ang buhay milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga fossil ay ang mga labi o bakas ng mga sinaunang organismo na napanatili sa mga bato. Sa tulong nila, gumagawa sila ng mga larawan ng mga sinaunang ecosystem, at tinutulungan kaming maunawaan kung paano nagbago ang Earth. Ang kwento ng mga dinosaur ay nagtuturo sa atin na ang kalikasan ay hindi kapanipaniwalang malakas at may kakayahang bumawi. At tayo, mga tao, ay dapat pangalagaan ang ating planeta upang mapanatili ang kagandahan at pagkakaiba-iba nito para sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at magkomento kung ano ang gusto mong maging susunod na video. See you soon sa channel na gusto ay malaman.